Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa muning malakas na palakpak po sa Panginoon. Yung palakpak ng merong pasasalamat dahil ang Diyos hanggang ngayon ay nasa sa atin. Amen. Praise God. Thank you, Father. Shall we pray? Panginoon, marami po salamat at patuloy ang pagpapatunay mo na ikaw ay buhay at ikaw ay aming Diyos at sariling tagapagligtas. Salamat rin po sa mga oras at panahon na kami ay biniyayaan mo sa buong maghapon. May bagong buhay, may bagong araw. At ngayon, natapos man ang buong maghapon, ay nakita po namin ang katagumpayan ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo, proteksyon sa mga mahal namin sa buhay. Lalo tigit, Lord, patuloy mo pong pinapaliwanag ang mga bagay na nangyayari sa amin. At ipinapakita mo po ang magaganda pang bagay na nais mo. Kaya, Lord, salamat po sa gabing ito. Sa lahat po ng dumalo sa pangalan ng Panginoong Jesus ay pinagpapala ko ng kapangyarihan na nag-overshadow, hallelujah, na nagmumula sa taas. Salamat rin po, Panginoon, sa mga desires na ikaw rin na naglagay, na ikaw ay mapapurihan at maparangalan. You are eager to answer our prayer. That's the reason why you told us to pray. At lalo tigit, nais mong ma-fulfill sa aming buhay ang maganda mong plano, mga bagay na nakaplano na noon pa hanggang sa ngayon. Salamat po, Panginoon, samahan kami ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral ng salita. At maunawaan po namin ito dahil ang iyong salita ay buhay, hallelujah, at Espiritu. To God be the glory, and this we pray. Everybody say, Amen. Kumamay ka muna ng mga 15 tao, 17, sabi mo, Happy 17th Anniversary. De, joke lang po. Sige, mga 7 tao. Dahil tayo po ay patungo na sa ika-17 taon. Ayan. Minsan magkakatabi tayo, hindi tayo magkakakilala eh. Ayan. Tanungin mo pangalan pag hindi mo kilala. Praise the Lord. Sino po ang maligaya dahil mag-anibersaryo tayo? Amen? Siguro po kung may tunay na masaya at maligaya, ayan, bukod sa katabi mo at sa nasa likuran mo at harapan mo, ay wala pong iba kundi ang Panginoong Jesus. Alam niyo ba ang kagalakan ng Diyos kung ano? Ang kanyang kagalakan ay ang makita kang nakatayo hanggang sa huli. Ang makita kang nagtatagumpay araw-araw. Ang kanyang kagalakan, ang kagalakan po ng Diyos ay makitang nangyayari sa buhay mo ang maganda niyang plano. Amen? Sino kaya yon na ang mga plano ng Diyos ay nangyayari sa Kanya? Hallelujah! Say, praise the Lord! Say, thank you, Jesus! Kaya po ngayong buwan ng Nobyembre ay ang pinag-uusapan po natin ay ang tema din natin sa anibersaryo, Believe Jesus Christ, the Son of God. At sa church natin, ang title po ng theme natin is The Power of the Most High will overshadow you. Basahin nga po natin in Luke 1 verse 35. Kita niyo ba yan? 1, 2, 3. The angel replied, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be holy. He will be called the Son of God. Praise the Lord. Amen. Let me just read to you po ang Revelation chapter 12, verse 11. Revelation chapter 12, verse 11. Ang sabi po dito sa Tagalog, nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan, sapagkat hindi nila pinanghinayangan ang kanilang buhay. Amen. Kung meron po kayong mga Bible, you can get your Bible and you can read with me. Revelation chapter 12, verse
11. Sino dito yung natatakot sa mga bagay na hindi niya nakikita? Di ba? Di ba may ganyan po? Minsan natatakot tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Halimbawa ay ano? Halimbawa ay multo. Pero nakikita ang multo. May tsura nasasabi mo multo yun. Mukhang maputi nga Amen. Di ba po? So, but most of the time na natatakutakutan natin, alam niyo po ba, ay yung nakikita natin. For example, si Brother Jem, nakakita ng dugo. Nahihimatay. Amen. Nahihimatay, nauna pang mag-collapse dun sa manganganak. Joke lang. Okay, ano pa? Halimbawa, nakita mo yung listahan ng bayarin. Nakakatakot ba yun? Nakakakaba? Sino dito excited lagi magbayad? Yung pa pag nakakita ka ng babayarin, okay, I'm excited to pay. Amen? Sabi sa katabi mo, change your attitude. Aba, maging excited ka sa lahat ng mangyayari sa buhay mo. Amen. Pagbayarin, hindi ko kinatatakutan. Hallelujah. Ano pa? Pagka nakakita tayo ng mga dangerous sign. Iba matapang Sinabi ng bawal puntahan, pinupuntahan pa din. Yun. Lagi kayong ganyan. Bawal tumawid. Tumatawid pa din. Kaya ngayon, meron ng namatay. Anong sabi? Bawal tumawid, nakamamatay. May namatay uli. Anong sabi? Bawal tumawid, may namatay na. Sabi, matigas pa rin. Ulo, tumatawid pa rin. Bawal tumawid, susunod ka na. Sabi sa katabi mo, hindi ikaw yon. Bawal sumunod. Amen. Hindi, ibig niya sabihin, sumunod ka na dun sa pinag-uutos. Amen, na bawal tumawid. Pero alam niyo po, marami talaga tayo na natatakot tayo. Kasi nga nakikita din natin. But one of the greatest danger in life ay hindi lamang yung nakikita, but even those which are unseen. Tama ba? Minsan may mga danger din na hindi lamang sa nakikita mo, kundi pati yung hindi mo nakikita. Halimbawa, number 1. Sino dito sigurado siya sa buhay niya, buo pa ang mga internal organ niya? Buo pa yung baga niya, yung kidney niya. Kidney niya, 3. Yung bato niya, nag-crystal na. Naniniwala ba kayo? Nakikita niyo ba? Di ba nga? Kaya nga iba natatakot sa cancer. Hindi kasi maintindihan kung ano yung sakit, pero nakakatakot. They took like it is something to be dangerous. Yun yung mga tawag dyan, mga unseen enemy. Ano pa, yung mga hindi mo nakikita. Pangalawa, yung mga paparating na mga storm. Ngayon na lang naman yan Yung pag-asa. Buti nga may pag-asa. Kahit may bagyo, may pag-asa. Buti pa sa TV. Pag may bagyo, may pag-asa. Tanungin mo yung katabi mo, pag may bagyo, may pag-asa ka ba? Dapat laging umaasa. Ngayon na lang po yan nalaman. Ngayon na lang nakikita yan. But way 3 years ago, di ba? Even yung COVID, hindi naman natin alam na mangyayari yan. Anong ginawa niya sa loob ng 3 taon? Pinatigil lahat ng tao sa kanilang mga tahanan. Ikaw na gustong-gusto mong makalabas, nang gigilid ka, makalabas ka lang. Pag ganyan kang lumabas, kasi baka makita ka ng pulis. May fine. Mas takot ka sa fine kaysa sa sakit na COVID. Amen. Ganyan tayo tinakot nun. Mas matindi ang fine. May kulong pa. Kulong doon sa kanilang ang tawag doon? Yung facility. Praise God. Ano pa yung mga unseen enemies natin? Yung world war. Ngayon mo na lang naman nalalaman yung mga war sa Israel at sa Iran Pero kung ikaw nabuhay nung unang panahon, ang alam mo lang na gera yung sa loob ng bahay Doon lang.
Pero yung gera sa labas, yung mga magulang mo palaging naggegera. Noon yun, amen? But we can see at our times ngayon, yung mga ganyang news. Oh, by the way, sino nanalo sa Amerika? Oh, praise God. And the trumpet make again a sound. See, may mga biblical implications po yung mga nangyayari sa mundo. Amen. Kaya nga pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, naiintindihan mo yung Word of God at naiintindihan mo yung nangyayari sa mundo. So, nakikita na lang natin yan because of the internet. But there are still something na hindi mo nakikita. Sabi ng Ephesians 6, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and rulers of this dark world. So, meron palang ruler. Kaya ngayon pong gabi, pag-uusapan po natin why we need to understand yung tinatawag na unseen or yung hindi nakikita. Sino dito nakakita kay Jesus? Aba, pag nakita mo, matandang-matanda ka na. 2,000 years ago. Mas matanda ka pa dun sa mga mommies na nakalubog dun sa Egypt. Amen? Remember, we haven't seen Jesus, but we believe in Him. Amen? Alam mo bang mapalad ka pagka ikaw, sabi ng Bible, mapalad ang sinumang nananampalataya sa Kanya kahit hindi nakikita. Amen? Kaya tanungin mo yung katabi mo, naniniwala ka ba kay Jesus? Di ba, hindi man natin siya nakita, pero tayo ay naniwala. Actually, alam mo ba na hindi ka lang naniwala? Anong nangyari sa'yo? 1 Peter 1:8. Paki-flash nga po. 1 Peter 1:8. Okay, basahin natin. 1, 2, 3. Without having seen Him, you love Him. Though you do not even now see Him, you believe in Him. Amen. And exalt and thrill with inexpressible and glorious, triumphant, heavenly joy. Kinikilig ba kayo pag nagbabasa ng Bible? Sabi dyan, without having seen Him, you love Him. Tama ba? Sino dito nagmamahal kay Jesus? Say hallelujah. Hallelujah. Sino yung hindi nagmamahal? Say praise the Lord. Muntik na. Di ba walang hindi po nagmamahal? Sa totoo lang. Sabi pa niya, even now, though you do not now see Him, you believe in Him and exalt and thrill. Imagine your life. May mga thrill pa. Ang alin, inexpressible. Grabe, hindi ma-express. Kaya ang tahimik mo lang. Inexpressible. Hindi, alam mo yan. And glorious, triumphant, heavenly joy. Amen. Kahit daw, actually tayo, kahit hindi pa natin nakikita si Jesus, hindi ka lang nanampalataya, nagmahal ka pa sa Panginoon. Praise God. Amen. Sabi mo sa katabi mo, I love Jesus. I love Jesus. And no one could answer them that they don't love Jesus. Walang makasagot na hindi nila mahal si Jesus. Mapera na lang sa lahat na nakakakilala po ha. Mapera na lang. Una, hindi niya kilala si Jesus. Masasabi niyang hindi niya mahal. But at the moment you came to know about Jesus Christ, parang hindi ka lang na-love at first sight. Tama ba? Nung una mong marinig ang patungkol kay Jesus, hindi ka lamang naniwala eh. Nagsimula ka na rin magtiwala sa Kanya. Una pa lang. Parang first date niyo pa lang yun. Amen? Unang pagtatagpo. And that is, powerful. Once you know Him, you start loving Him. And you know what it makes you to love Jesus? Naunawaan niyo po ba? Anong naging dahilan para mahalin mo ang Diyos? Ang una po ay siya. He first loved us. That's why we loved Him. Una po ay ang Panginoon. Pero, sa totoo lang, ang isa pang dahilan kung bakit
bakit mahal mo na ngayon ang Panginoong Jesus is because of relationship. Sino ito mga in relationship pero hindi kayo nagmamahalan? Hindi, magka-relasyon lang tayo pero huwag tayo magmamahalan, sabi mo. Mag-aaway tayo araw-araw. Ano nakalagay sa Facebook? In relationship. Ha? Sige, magka-relasyon tayo pero hindi tayo magkikita. May ganun ba? Sabihin mo, makikipag-relasyon ako sa'yo pero huwag tayo magkikita. Huwag na huwag kang tatawag, huwag na huwag kang magte-text, huwag na huwag kang magme-message. Pero in relationship, wala pong ganon. Tanungin mo yung katabi mo kung ganyan ka. In relationship ka pero ayaw mong nagkikita kayo. Ayaw mong minessage ka ng kumusta? Ano ba na may message na message sa akin? Abala mo yung minsan walang kalagyan yung mga in relationship. Pag minessage, galit na galit, dami daw message. Pag hindi minessage, galit pa rin. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na magagalit. And you know, in relationship, the blood has a major role. The blood has a major role in relationship. Malaki po ang role ng dugo sa isang magkarelasyon. In fact, the blood can determine one's relationship. Pwedeng i-determine ng dugo ang isang relasyon. Tama po ba? Bakit? Pag nagpa-DNA test ka, malalaman mo kung may relasyon ang dalawang tao sa DNA test. Kaya nga kay Tulpo, 99.99999% ang DNA test. Pagka, yung iba, hindi na kailangan DNA test. Tingnan mo lang yung mukha niya. Talo pa din DNA test. Amen? Ano pa, sabi ng iba, blood is thicker than the water. Pero alam niyo po, mahalaga talaga ang dugo sa isang relasyon. Kaya ang topic po natin for tonight is the power of the blood of Jesus. Amen? The power of the blood of Jesus to those who believe in Him. Kasi kailangan may relasyon. Matthew 26 verse 28, kung maalala nyo po, nagkaroon ng covenant ang Panginoon habang ginagawa niya. Pagka sinabing covenant, ano ibig sabihin ng covenant? Kasunduan, pagkasunduan. At walang pwedeng mag-bypass nun o makapagbura nun. Pag sinabing covenant, no one can alter it. Amen? Kaya ang ginagawa po ay covenant. Kaya yung marriage ay covenant ang tawag dyan. Okay. Anak, Matthew 26, verse 28. Okay, basahin po natin. 1, 2, 3. Pakilagay na lang sa NIV, please. Ito po yung covenant na ginawa o binigay ng Diyos sa atin. 1, 2, 3. Basahin natin. 1, 2, 3. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of Paki-ready, sins. Ephesians 2:13. Ito po yung sinabi ng Panginoong Jesus habang nagko-covenant sila. Ginawa ang matinding gabi ng pagsasalo or fellowship. Sinabi niya, this is my blood, which has been make a covenant for the forgiveness of sin. And His blood brings us into fellowship with God. Kaya ano po ang sabi ng Ephesians 2:13? Basahin natin. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near through the blood of Christ. Amen! Paano ka uli napalapit sa Jesus? Sa Panginoon? By messenger. Hindi Ano sabi ng Bible? But now, in Christ Jesus, you who once were far away, dati kang nagpakalayo-layo. Bakit ba nakalinya ang mga tao din Baka gusto nyo lumipat. Saan po ang biyahe nyo? Okay, the flight 4444 is now taking off.
Para walang absent, ha? Sa next week, walang absent dito, ha? Praise God. Ay, dito ako napapaturo, oh. Mukhang gusto lumipat ni Ed Sheeran. Tawa-tawa dito ka sa harapan. Dati daw tayo, once we were far away, but have been brought near through the blood of Jesus. Sa pamamagitan ng dugo, tayo ay na-brought again into the fellowship with God. Mahalaga po ba ang dugo ng Panginoong Jesus? Amen. Ang laki ng role niyan. But now that you belong to Christ, though once you were far away from God, sabi nga, now we have been brought very near to Him because of what Jesus Christ has done for you with His blood. And without the blood of Christ, man is a long way from God. Praise the Lord. Kaya nung tayo ay nandun na sa Lordship ni Jesus Christ, binigyan tayo ng strength and new life. And in order to live a victorious life in this dark world, anong ginawa ng Diyos? The Lord has covered us with His grace and mercy. Alam mo yung, hindi naman siya sinukuban eh. Sinukuban kasi parang sukob. Or suob, parang sinuoban. Nilukoban. Talaga naman nilukoban yung pag binasa niya. Pinabababaw ko lang kasi masyadong malalim yung Tagalog na yun, nilukoban. Nilukoban ng Pero that's the really thing that happened. Yung grace and mercy ng Diyos ang lumukob sa atin. And that's the power of the Most High God. Not just cover you. Hindi ka lang kinover ng kalahati. Sabi sa'yo, kala ko noon, di ba, point system sa langit. Pagka mabait ka, medyo tumataas yung points mo pa langit. Ngayon nga, anong expression sa Facebook? -10 ka sa langit. Yung iba, ginagawang na lang, expression. Pero alam nyo ba, nagkakaroon niya sa generation nating parating. Amen? May impact po yung mga ganyan. Kaya tayo na nga lang ang seryoso sa Word of God, wag ho nating dalhin ang salita ng mundo sa inyong mga anak. Amen? Ikaw na lang ang mag-i-impress ng totoong salita ng Diyos eh. Ngayon nga, pati Bible, merong translation na sobrang kolokyal ng kanyang meaning. Pero wag mong alisin. Amen? Na pagdating sa Word of God, talagang naiibigay mo pa yung tunay na salita ng Diyos. So, Jesus Christ, the power of the Most High God, not just covered you half, but overshadowed you. Not few, but more than what you need. At alam niyo po ba na ang ating katawan pala may tinatawag na fighting system? Tanong mo yung katabi mo kung nang fa-fight. Alam mo ba na hindi meron palang fighting. Hindi fighting spirit. Meron ako niyan, malakas ang fighting spirit ko. Kaya naman pala, away ka. Hindi. Yung pong fighting system sa loob ng katawan ay hindi tungkol sa ugali o character. Pero sa physical body, yung tinatawag na immune system. Okay. Tama po ba? Sino dito may mga immune system? Kahit anong sakit dumadaan sa'yo, yung sakit na mamatay sa katawan mo. Amen! Amen! Di mo pinapayagan, meron kang immune system. Kapangalanan niyo lahat ng sakit. Wag lang ubusin po. Hindi! Pati yung kasali, amen. Yung immune system po, ang trabaho ng immune system sa katawan natin ay i-immune ka. Ano yung tawag nun? Ano ibig sabihin nun? Yung sige, kaya nyo yan. Yung panlaban sa virus. Parang meron, yun nga, may fighting nga. To fight. May sarili siyang fighting particle. Hindi kasi tayo mga doktor eh. Pero at least naintindihan natin what is immune system. Amen. Yung pangkatawan mo kahit na nai-immune ka na, halimbawa, dahil nga
Basta, yun na yun. Because of your immune system, you are able to either extinguish or exterminate or demolish yung mga bagay na gustong mag-destroy ng body system mo. Minsan na nagfa-fight dyan, mga good bacteria, bad bacteria, basta mga klase ng bacteria. Kaya yung tiyan mo minsan naglalaban-laban. Ibig sabihin nun, pinalalakas yung immune system mo. Alam mo na yan. Merong... Kaya, diretso ka lang. May gawain. Sabi mo, parang may diretso ka lang. Amen. Pinalalakas lang yung immune system mo. So, yung immune system, yung hindi ka na naapektuhan, may immunity ka. Parang meron kang naka-shield. You are not reacting. Amen. To anything, but rather, your body is fighting against it. And in Christ, in Jesus Christ, the Lord ensure us na hindi ka basta nung mabuhay tayo, nung nandito na tayo kay Jesus Christ, in-ensure niya na hindi ka na magiging kabahagi ng anumang gawain ng mundo o ng kasalanan o ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Bakit? Meron kang immune system against the world. Ano yon? Yung blood of Jesus. Amen. Sabi mo sa katabi mo, yung dugong dumadaloy sa iyo ay dugo na ng Panginoong Jesus. Amen. The immune system of Christ, of our body, fights for you every morning, afternoon, and evening. Kaya inside our body is a fighting system na nagdi-defeat ng mga viruses or bacteria o anumang infection. Ang tawag po nun ay blood. Kahit po sa science, yun daw palang blood, it carries oxygen and cells na mayroong isang assignment. Ano assignment niya? To fight for your health. Oh. Sabi ni Google. Hindi. Pero yan po yung trabaho ng dugo. It's yung oxygen at yung cells is to fight for your health. And the truth is, sa Bible, alam nyo ba kung nasaan ang buhay? Nung wala pa si Jesus, the life is in the blood. Leviticus 17:11. Basahin natin. But Leviticus 17:11, 1, 2, 3. For the life of a creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. Noon daw ay kailangang mag-alay ng dugo dahil ang buhay ay nasa dugo. But now that Christ has been given to us, kaya napakahalaga po na ang tao ay manampalataya kay Jesus. When you believe in Christ, His blood is covering you. Now your life does not come to your DNA or to your blood, but your life now has come from the blood of Jesus. Amen. Amen. Kaya nga yung dumadaloy na sa iyong dugo ay walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoong Jesus. So what are the power of the blood of Jesus Christ? Number one, His blood remembers. Okay. His blood remembers. Natatandaan po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng kanyang napagtagumpayan. Amen? Revelation 12:11, yung binasa po natin kanina. Paki-ano nga uli, anak. Revelation 12:11, ang sabi doon, they overcame Him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives so much as to shrink from death. Amen. Ibig sabihin, na-overcome daw sa pamamagitan, si Satanas ay naging talunan sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Alam niyo po sa iba, walang pinag-uusapan na patungkol sa Pilipinas lang marami, pati dugo ng manok.
lahat na dugo ng ano ba yung manok ba yun? Yung nilalagay sa tulay, pampatibay. Ha? Ano? Sa bahay? Kita mo yan? Pampatibay ng bahay, dugo. Sino nagturo niya? Pero alam niyo po, ang dugo ng Panginoong Jesus, kita mo yan, ang tao naniniwala sa mga ganon. Na may kapangyarihang magpatibay ng bahay yung dugo ng manok. Yeah. So, ano ibig sabihin? How much more is the blood of the Lord Jesus Christ? Hindi ba niya kayang ingatan ang buhay mo? Amen. Kaya napakahalaga po, dapat maintindihan natin yan, that His blood remembers, naunawaan ng sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Jesus ay may katagumpayan. His blood is shed for us. Kaya nga, buhay ang inoffer, the blood of Jesus. And that's the mystery of God. God manifest in the flesh, di ba? In John 1:14, last week, this is what we have discussed. So, anong ginawa po? Mary gave the body. Mary, the Lord used Mary's body so that the body of Christ ay magkaroon ng body, so that the body ay magkaroon ng existence, but the body exists because of the power of the blood. Amen. Kaya yung binasa po natin kanina in Matthew 4, verses 1-5. Nabuhay si Jesus through Mary, but sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At kung makikita nyo, paano sinabi na ang banal na dugo ng Panginoong Jesus ay may tagumpay? Inuna niyang magtagumpay bago tayo iligtas. Saan? Number 1 is sa kasalanan. Ano yon? Yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. So, Matthew 4:4, ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone." Minsan nga tayo, tinapay, nagre-reklamo pa din. Ano? Sabi, wala bang palaman? But man, para mabusog ka, alam mo kapatid, sino dito yung kain ng kain pero di nabubusog? Baka kailangan mo na... Maraming ganyan, ano? Ako nga, parami na naman yung kain ko kagabi eh. Tapos kanina. Tapos parang, alam mo yun, sarap mumuya ng muya. Pero sabi ng salita ng Diyos, huwag ka lang mabuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Panginoon na nanggagaling sa Kanya. Hallelujah. So, doon po sa yung kay Mary, the blood that came doesn't come from Mary. You know why? Because the blood of everyone comes from the Father. Alam natin yan. Galing po sa Ama ang dugo ng isang bata. But the precious blood of the Lamb came from the Heavenly Father. Kailan nangyari? When the Spirit of God overshadowed Mary. At ang sabi niya doon, isisilang ka at ipapangalan mo siya Emmanuel. Ano ibig sabihin? God with us. Amen. So the blood from the Father fought against the lust of the flesh, against the lust of the eyes and the pride of life na pinagtagumpayan ng Panginoong Jesus sa loob ng ilan? 40 days. Amen? Anong 40 days? 40 days. Kami po yung nagbibideo doon sa ROR. Kami nagpa-practice. 40 days. 40 days. 4 days. Napanood nyo ba yun? Hindi ko kami yun. Hallelujah. So no man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Hindi ko na po isa-isahin ang sin na binanggit dito. This is the lust of the eyes, the lust of the flesh,
and the pride of life. Hallelujah. Number 2, His blood. Okay, ano po yung una? Remembers. Actually, nasa number 2 yun, yung katagumpayan sa kasalanan, His blood defeats. Okay. Napagtagumpayan ng Panginoong Jesus. Amen? Ang kasalanan. Kaya, pag sinabing ng tao si Jesus na nagtagumpay kasi Diyos siya. Diyos po siya. Yes, Jesus, when He came on earth, He's 100% God and 100% man. Pero hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos para magtagumpay. Kasi kung gagawin niya yon, sabi ni Satan, kung tunay kang anak ng Diyos, if you are the true Son of God, turn this stone into bread. Kayang-kaya bang gawin ni Jesus yan? Baka hindi lang tinapay ang gawin niya, pati factory ng tinapay ang gawin ng Panginoon. Kung papatulan niya. Sabi mo sa katabi mo, wag kang palapatol. Kung papatulan ng Panginoon si Satanas, hindi lamang tinapay ang kaya kong gawin. Unlimited pa. Which is true. Pero hindi ho yun eh. Hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos. Hindi niya yun dahil ang gusto niya, magtagumpay siya ng according sa pagiging tao para tayong mga tao, maging modelo natin siya. Pwede palang magtagumpay. Pero anong sikreto? Kailangang may Holy Spirit na nasa sayo. Kasi si Jesus nagtagumpay siya because doon sa but not because of being God. Not because of His being, His very nature, na siya po ay Diyos. Kaya po, marami lang naiinggit talaga sa Panginoong Jesus. Praise and glory to God, hindi tayo naiinggit kundi nagmamahal tayo. Kaya nangyayari sa atin yan. And last, number 3, yun na yun. Number 3 po ay His blood speaks. So number 1, His blood remembers. Number 2, His blood defeats. Kaya sabi mo sa katabi mo, matagumpay ka na araw-araw. May dugo ng Panginoon na nagbigay sa atin ng katagumpayan. And last, number 3, His blood speaks. Again, pag binalikan po natin yung Matthew 26:28, ay binasa naman ito ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 11:26. 1 Corinthians 11:26. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till He comes. So ito po yung grace ng Lord sa atin. The Bible says, His blood speaks better things than the blood of Abel. Ay, nagsasalita pala ang dugo. Mamaya, makakita ko ng dugo. Oy, ano pangalan mo? Aba, baka sumagot. Di pa po, ang sabi ng Hebrews 12:24, narinig ng Diyos, nagsalita ang dugo ni Abel. Bakit? Kasi pinatay siya Pinatay siya ni Cain. Bakit? Nainggit. So, Abel is crying for salvation. Hebrews 12:24. To Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks, a better word than the blood of Abel. So Jesus' blood speaks better. Amen? Kung ang dugo ng Panginoon Jesus nagsasalita, better than any other blood. Kaya sabi mo sa katabi mo, you are better. So kapag daw tayo po ay nagte-take in the participation of the Holy Communion, tinetestify natin na yung dugo ng Panginoong Jesus in our behalf ay nag-brought us into the fellowship with God and made us whole, made us safe, made us sound and excellent.
Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka na malulungkot. Hindi ka na mamomroblema. Alam nyo ba, para mawalan kayo ng problema, kung anong gagawin nyo? Huwag kayo mamroblema. Ano gagawin po namin doon? Ayan, sabi ng Bible, do not worry. Let your worry itself. Hayaan mo kayo. Mag-untugan sila. Bahala kayo dyan. Basta ako, hindi ako mag-worry. I know God is in control. I know God brings better than anything else. Amen? Talagang ang kailangan po talaga sa isang Kristiyano, tumibay ang pananampalataya. Lumakas ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos at hindi ng salita ng tao. So yung divine blood of our Lord Jesus Christ speaks divine health for you. It speaks yung sa darkness, the devil are casted out. Amen. It speaks. Even the angels of God and all the creation, amen, naging dahilan sa kamatayan ng Panginoong Jesus ay na-fulfilled sa buhay mo. Therefore, sabi mo sa katabi mo, may pag-asa araw-araw. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, ng Bible, Jesus Christ, the hope of the nation. Hindi kung sino mang presidente, kundi ang Panginoong Jesus. Hindi kung sino mang mga doktor. Ulitin ko po, practicein mo sa buhay mo na deklaraan mo lagi yung katawan mo na wala kang sakit kahit na may natulong sipon. Sabi nung may sakit ka, wala akong sakit. Okay lang yun. Kasi nga doon naman madedevelop ang faith mo eh. Pag sinabi mong, alam, may sakit ka, oo nga, hihiga mo, ay talagang that's the reason why you need an immune system. But not the immune system of the physical body, but the immune system of our spirit, which is the blood of Jesus Christ. Ngayon, wala ka ng dahilan para sa mga ganon. Bakit? May immunity ka na. Amen? The blood of Jesus is upon you. And I will never be sick. Ako po talaga yan, deklarasyon ko. Kahit ma-hospital, hindi ako ma-hospital. Dadaan lang ako dyan para mag-pray dun sa mga may sakit. Pag ako napunta sa ospital, dahil ako may ipagpe-pray. Kaya nga yung deklarasyon ko noon, nagkulang eh. Pero natuto na ako. Sabi ko noon, magpapaganyan lang ako pag uuwi ako. Ay di, ginanyan na ako nung pauwi na ako. Pero pwede palang wala ng ganun. Mali. Pero okay lang. Ngayon, alam mo na kung paano. Ganda. Kung magdedeklara din lang tayo, gandahan na natin. Amen. Minsan, ang tingin ng tao sa'yo, parang ganun. Minsan, ang una pang kukontra, yung mga kapwa Kristiyano mo. Sabihin sa katabi mo, huwag mo akong kukontrahin. When someone is speaking about their faith, agrihan mo. Faith nila yun eh. Hindi ka na pag yan na-promote pa, maapektuhan ka pa ng promotion niya. Sabi niya, sister, salamat ha. Inagrihan mo ako, alika mag-Jollibee tayo. O, di ba? Minsan, ikaw, dami sinasabi. Hindi. Sabi mo sa katabi mo, aagrihan mo yung faith ko. Yung proclamation kong maganda. Wag lang yung pangit. Amen? Yung declaration natin. And sino ba ang unang matutuwa pag ganyan ang nangyari? Hindi naman tayo eh. Ang unang natutuwa ang Diyos. Ang unang natutuwa ang Panginoong Jesus kasi ina-acknowledge mo yung kapangyarihan. Alam niyo po, pag palagi kang nagsasalita ng magagandang bagay sa buhay mo, inaagrihan mo ang Panginoong Jesus at siyang kauna-unahang natutuwa kasi nagsimula ka na namang manampalataya. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka mahirap. Tandaan mo yan. At lagi mong salitain. Paano po pag may utang talaga ako? Ano nga sabi
nung pastor na bisita natin para masolusyonan ang iyong utang? Alam nyo na. Huwag kang mangutang. Paano po pag manghingi ka? Pwede namang humingi. Hingi ka sa Father. Ba't sa kakatabi ka agad nakatingin? Teka muna, magliwanagan tayo. Ay, pwede namang hingi. Teka, pwede naman talaga. Pwede talaga, lalo na mabait naman yung katabi mo at pinagpala ng Diyos. Pwede. Walang damutan dito sa church. Kaya lang ang gusto ng Panginoon, bago mo kalabitin yan, doon ka humingi sa tamang hihingan. Kasi pag ang Diyos na ang nangusap sa katabi mo, walang magagawa niya. Kahit hindi ka magsabi, aabutan ka na lang yan. Ang Diyos ang may sabi. Hindi ka pa ng problema na, paano ko kaya sasabihin kay sister? Hindi ka pa ng problema. Sabi mo sa Lord. Paano kaya ka? Pag humingi ka ng pabor sa office, at the end of the day, yung opisina mo na, yung pabor na hiningi mo, pinagtatrabahuhan mo ng sobra-sobra pa sa hiningi mo pabor. Ba't ka humingi ng pabor sa opisina mo? Kay Lord ka humingi. Actually, God has given it already to you. Kaya nga, ang sabi ng Bible, ang itinuturo niya, ask in His name. Hindi mo nahihingin kay Lord You just ask it. Hingin mo sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Hinihingi ko ang pabor ng opisina sa pangalan ng Panginoong Jesus. That's the way you have to say now. Kaya lang, minsan tayo, hingi pa rin tayo ng hingi sa Diyos. Lord, give me po, give me po. Ngayon, ang gusto ng Panginoon, praktisin mo yung itinuturo ng salita ng Diyos na sabihin mo ang mga bagay na nais mo sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesus at mangyayari ito sa'yo. Kaya ngayon, halimbawa, okay lang yun. Dati umiiyak ka lagi kay Lord. Ngayon, paiyak ka pa lang. Sabi mo, ay, balik-balik, luha-luha, balik. Luha-luha, balik-balik. Teka, practice muna. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, lahat ng pinagkakautangan ko, ay pagpapalain ng Diyos, sobra-sobra. Pag pinagpala ng Diyos yan, sobra-sobra, hindi na maalala yung utang mo. Di ba dapat lang marunong tayong makipag-fellowship sa Holy Spirit? You know why? It is the Holy Spirit who will give you the idea. It's the Holy Spirit who will tell you the right things to put, to declare. Hindi yung kapitbahay natin. Baka mamaya may mga kapitbahay na dito. Maisya pa yung kapitbahay natin. Hindi ko sino man. Try to believe in the Word of God. That's what the Word of the Lord says. Amen? Kaya napakahalaga na tayo may fellowship with God. At kanino mo yan makukuha? Sa Panginoong Jesucristo. Tayo pong lahat ay magsitayo. Hallelujah. Remember that His blood, hallelujah, do it all. He defeats sickness and death, sickness and diseases. And anyone who receive the Lord Jesus Christ will be an overcomer by the blood of the Lamb. Sino dito gusto matagumpay siya araw-araw? Hallelujah. Sino dito gusto balot siya ng banal na dugo ng Panginoong Jesus so that he is immune against the power of the darkness and of the evil in this world? Hindi mo na kailangang araw-araw, Lord, balutan mo ako ng banal na dugo. Ang kailangan mo, i-affirm mo, Lord, thank you. I am covered by your blood. Ganyan po yung umaangat ang pananampalataya. Learn how to declare faith-filled words. Kasi binalutan ka na ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Ngayon, ikaw na lang i-convince mo ang sarili mo, I am covered by the blood of the Lamb. Awitan po natin ang Panginoon as we worship Him. Siya'y tunay na Diyos. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon.